What's up guys? Magandang umaga, tanghali sa lahat mga par, mga boss, madam. Kumusta kayong lahat ngayon? Kung saan man kayo ngayon, sana okay kayong lahat sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa buong mundo. Pati na sa Hong Kong. Mga ka-driver ko dito, magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin yun mga par, yung mga epidemyang lumalaganap na naman sa ating mga subscriber nga nag-comment. Mabigyan natin ng kunting linaw o kunting kalaman. Let's do this mga par. Kay Cesar Junior Sepulveda. Ito yung tanong niya mga par. Boss, tanong ko lang. Bago lang ako nakapasa ng drive test at may provisionary license ako, pwede na ba akong mag-apply ng adimdum sa work visa ko sa immigration? Salamat sa pagsagot. Yo, what's up man? At sagutin natin yan at maraming salamat sa comment mo. So, sa totoo lang, pwede ka na, no? Kasi mga par, pag nakapasa ka ng driving test, no? Sa road test, sa parking, part A, part C, part D, pag nakapasa ka na nun, meron kang 7 working days. 7 working days para mag-antay, para makuha mo yung provisionary license mo. Ano naman yung provisionary license? Yung provisionary license mga par, ito yung o-obserbahan ka ng Land Transport Department kung wala kang aksidente, mga mabibigat na violation, yung mga ganon. Pero kung wala ka nun, kuha ka ng 10 years license. Pero ang tanong niya, pwede ba siya mag-apply ng adindom? Yes, pwede ka nang mag-apply. Dahil yung provisionary mo, meron kang nakalagay sa sakyan na P. Yun ang ibig sabihin nun is provisionary. Alam ng lahat ng driver na baguhan ka. Dahil meron kang provisionary P sa sasakyan. Sa likod at sa harap yon. Kung okay sa amo mo, pwede ka nang pumunta sa immigration para kumuha ka ng adindom dahil magdadrive ka na. No, kung sabi ng iba nga hindi pwede, pwede yon kasi ganun talaga. Pag provisionary, pwede ka na makakuha ng adindom. Ito pa yung isang tanong niya. Dalawahin na natin. Sabi ng agency, kailangan ko pa daw tapusin ang 1-year provisionary period dahil ito daw ang require ng SK Immigration. Dapat po license. Boss, may malalaman ka ba na kababayan natin nga gaya ko naka-adindom na sa immigration? Salamat. Huwag kang maniwala sa agency. No? Gusto mo, tirahin natin yung agency. No, huwag kang maniwala sa agency. Yung sinabi na agency, baka gusto ng amo, no? Baka gusto ng amo, nililito ka lang, no? Gusto ng amo siguro na ipo-license ka muna bago ka pa drive-in. Pero ang totoo, pwede ka na mag-drive. Nasabi na to na agency kasi baka tataas yung sahod mo. Baka i-increase yung sahod mo, kaya yun ang sinasabi ng agency. Yung sabi na require ng immigration, hindi. Hindi, mali yun boss, no? Mali yun par. Kasi nga, ako dati, ganito din. Pagkuha ko ng provisionary, di ba, 7 working days. Tapos, after 7 working days, kung makuha mo ng provisionary mo, automatic, kinabukasan, nag-apply ako ng adindom para makapag-drive na ako. Isang araw lang yun, nakuha ko na yung adindom, kinabukasan ng drive na ako, may P ako sa sasakyan. Yun, no? Kaya, kung sabi ng immigration agency, na yun ang requirement ng immigration, huwag kang maniwala nun, no? Marami naman mga kababayan natin dito gusto mo magtanong pa ulit. So magtanong ka ng ibang agency, huwag yung agency na pinasukan mo. Kasi nakakonect sa amo yun eh. Ibig sabihin nun, ayaw ng amo na mag-drive ka muna. Kasi i-increase yung sahod mo, no? Tataas yung sahod mo pag naging driver ka na. Kaya ayaw siguro nila muna, gusto nila maging full license ka. Mag-antay ka ng 1 taon, no? Kung gusto naman, okay naman yon. Ang problema lang, sayang yung oras, sayang yung panahon. Kaya kung gusto mo, i-apply mo na. Ang problema lang, baka i-terminate ka, no? Pero, pwede ka mag-apply, pero kung sabi mo ng amo mo, huwag ka mag-apply nga, hindi kasi yung amo mo pipirma dun eh. Yung amo mo magpupunta para mag-process dun eh, or i-process sa agency, ganun yon. So, sana naintindihan mo mga para, pwede ka na mag-apply. Maraming salamat sa comment mo. Hanggang sa muli. Good luck sa pagdadrive.